Dumako na po tayo dito, mainit po itong talakayan natin na to mga kababayan. Si DBM Jokno ng mga Duterte ay may interview. Meron po tayong isang info mula sa ating itim na kuyukot. Okay? Mga kababayan, mapapansin nyo po, ito pong pinakita ko sa inyo mga nakaraan regarding Andaya, binatikos niya po si DBM Jokno noong panahon ni Duterte sapagkat nagtayo po sila ng mga ghost project na hindi matagpuan. At doon nga po sa video na yon, nakita niyo po si Marcoleta kasama ni Andaya, sila po ang nag-expose ng nasabing flood control. At para masabi ni Marcoleta, kung di ba naman nuknukan ng tanga, na siya raw ay walang alam sa flood control, ngayon niya nalaman sa panahon ni BBM, kasama siya ni Andaya sa pag-expose. Bukod doon mga kababayan, ano po bang ginawa ni Jokno? Paano niya nabola ang mga taong bayan? Pakinggan niyo po si Jokno, ng DBM, secretary, may hawak ng pondo, ni Duterte nung panahon ng flood control sa panahon ng Duterte administration. Pakinggan nyo to. Budget Management Secretary Benjamin Jokno ang isa sa mga ginigisa kaugnay ng bilyong-bilyong pisong insertion umano sa 2019 proposed national budget. Kaugnay yan, eto makasama natin siya sa studio live, ang kalihim po ng DBM Secretary Jokno. Good morning! Ayan po siya, 2019. Ang dami pong kontrobersyal sa budget 2019. Pakinggan nyo saan niya dinala ang budget. Welcome sa unang balita, sa unang hirit. Ito na, bigyan ka na namin ng pagkakataong sagot. Kasi parang sa akin, nakita ko nung nabuking ni Senador Ping Lacson na may insertion yung mga congressman, imbis na sagutin, pinatawag ka at parang, ang sabi nga ngayon, congressional bully. No? Parang, ikaw ngayon ang pinupukol dahil may mga bilas ka, o ano bang talagang budget natin ngayon, Secretary? Talaga bang bloated with fats and corruption? Hindi totoo yun. Kasi alam mo, ang talagang programa ni Presidente Duterte, ang tawag namin expansionary fiscal policy. Parang talaga kasi napag-iwanan tayo dito sa buong Asia. Alam mo yun, for the last 50 years, no, ang allocation lang natin sa infrastructure ay Tignan nyo bungad pa lang. For the last 50 years, ang allocation natin sa infrastructure, build. Aray ko. Tingnan nyo dito pa lang po sa tono ng boses niya, malalaman mo na may kabit siya. Mamaya nyo malalaman kung sino yung kabit. Aray ko. 6% of GDP, 2.6. Ang mga ibang bansa, 7 to 10%. Layo Oo, kaya we're complaining about the infrastructure natin. So, yun ang programa namin. At least 5 to 7%. Sa pagbaba ni Presidente, 7%. No? Kaya nga yung build, yun ang focus namin. No? Pero, build, yun ang focus nila. Yun ang focus nila, build. Narinig nyo, build. Balikan natin. Yung proseso, kasi yung proseso ganito, gusto ko lang paano sa publiko. Kayo, nagsasabit kayo ng proposed, di ba? Proposed national budget. Tama yan. Yan. Yung power of the purse naman, nasa house yan. Sila yung magdidesisyon yan, allocation, ganyan. Ano ba nangyari? Bakit napapasok, nasisingitan ng kapritsyo nila? Binan natin, no? Wala nang PIDAP, pero bakit may mga proyekto pa rin na parang pinagbabawal na silang mamili dahil legislature sila Ang trabaho nila, di ba? Tama yan. Ang proseso niya, kami ang nag-prepare ng budget. Tapos yung pag na-approve na ng Presidente, sinusubmit namin sa kanila yon. Ngayon, yung napansin ni Ping, may yung version namin, yung President's budget, binago nila, pwede naman yun. That's really their prerogative. Pero napansin ni Ping, bakit napakalaki ng nadagdag sa Pampanga at saka sa Camarines Sur? Sa Bicol, yun ang binubulat-lat ni Ping. So, well, yun talaga kaya nga bicameral tayo. Meron House, meron Senado. So, kailangan mag-usap sila ngayon. Paliwanag nila. Yun ang umpisa. Hindi ikaw. Hindi ako. Yun ang umpisa dulo nito, di ba? Pinagpapaliwanag sila ni Ping. Anong ginawa niyo dyan? Ba't sa tingin nyo kayo na sinisisi sa nasabing insertion? Dalawang bagay sa tingin ko lang. No? Unang-una yung pagbabago na yung sinasabi nilang 75 billion. Alam mo, hindi lang 51 ang dinagdag ko, 75. Kasi meron kami ako ang budget designer, no? Okay. So, kita mo ayan po naririnig nyo proud na proud pa siya ang budget designer. Proud na proud siya Ayan mga DDS, proud na proud siya na siya ang budget designer.
At siya rin po yung sinisisi sa flood control nila Andaya. Okay? The budget for the president. Oo. Ginagawa ko rin yun nung panahon pa ni Cory, panahon ni Era, panahon ni Duterte ngayon. May mga parameters kami. Halimbawa, nakalagay doon sa budget, 5% of GDP nga yung infra. Yes. Nung nirevise ako, at my level, kulang pa. So I look for other sources of funding. Dinagdagan mo yon. Dinagdagan ko ang public works. Dinagdagan niya yung public works, mga kababayan, Alminado. Oh. Di ba? Dinagdagan niya yung public works sa kamag-anak niya. Mahusay. Kaya mga kababayan na straight from the horse's mouth, dinagdagan niya yung budget. Oh. Sakto-sakto. Di ba? Kaya umapaw yung pera doon sa mga kamag-anak niya. Ah. ng 75 billion. No? Okay. Kaya ngayon nagtataka sila bakit 51 lang pinag-uusapan. Actually, I adjusted the budget. Pero walang mali sa dinagdag. Wala, trabaho ko yun eh. Okay. Trabaho ko yun eh. So yun yung pinag-umpisahan. No? Tapos ngayon, nakita nga ni Ping, uy, binago pa ninyo, bakit nagkaganito ang ano, di ba? So that's number one, they trying to divert the attention. No? Okay. Pangalawa, yung road users tax. Yun lang naman eh. Pero unahin ko muna yung 75 billion. Basta tingin mo kailangan palakihan. Kasi nga, less than 5%. Hindi tutugma doon sa Hindi tutugma GDP. doon sa aming Oh, parameter. projection, okay. Dapat, kasi that's consistent with our growth target na lalago ekonomiya natin ng 7 to 8%. Pero saan mapupunta yun? Secretary, paliwanag natin sa public works. Sa mga public works Yung yun, mga bridges, build. yun, projects, etc. No? So original yung 51, ginawa mo 75. Hindi, walang 51. Walang 51. Original, in-adjust ko na 75. Okay. Kaya lang, ang sinasabi niya 51 lang daw yung dinagdag ko. So, may nawawalang 24. No? Meron ba? Wala. Ewan ko sa kanila kung saan nila nilagay. Pero yung bang original na sinabit mong budget kasama na yung lumaki pa ba yung pagdating sa house? Nakasama na yun. Nadagdagan pa ba? Kasi under the Constitution, they cannot increase the budget. Kaya nga. Decrease lang sila. Decrease. So yung 75, nasa budget na ng presidente yun. Okay. Nung sinubmit na namin. Ayon kay House Majority Leader Rolando Andaya, aabot sa kalating bilyong piso sa mga infrastructure project na punta sa iyong mga kamag-anak sa Sorsogon? Wala akong kamag-anak sa Sorsogon. My daughter is married to a sikat, no? Okay. Yung mayor nga na yun, iba yung apelyido. My daughter is not related to that mayor. Okay? Okay. So, kalokohan yun. My daughter is not a contractor. Okay. She's a research fellow sa PIDS, Philippine Institute for Development Studies. Kaya puro kalokohan itong sinasabi nila. At saka yung million, yung half a billion, tinignan nga ng Rappler sa Daang Hari, only 25 million at 43 for road widening and 43.8 million for carriageway improvement. No? Nagde-deny pa siya. Nagde-deny pa. Nagde-deny pa, mga kababayan. Nagde-deny pa. Yung amount na yan, less than 100 million. Pag kinumpara mo yan sa magkano ang budget ng public works, 555 billion. Halos wala yan. Hindi, Kita mo, halos wala lang daw kung kukumpara yung project niya sa Sorsogon. Ganon yun eh. Di ba? Ganon po yung minsan yung denial. Nagnakaw ka lang ng 5 milyon dito Ano ka ba? 100 billion ng budget. Nakikita nyo yung 5 million? Aray ko. Yan ang minsan ang denial. Ganyan ang denial po minsan. Dinadivert mo sa mas malaki. Aray ko. Magaling. ito to na corner nila. Okay. In the first place, Igan, wala akong pakialam sa selection ng kontratista. I prepare the budget. Sila na bahala doon. It is the responsibility of the line agencies to implement Public works. Public works. Okay. Wala akong pakialam doon. No? Yung si House Speaker Alvarez naman, dating speaker, punot dulo daw nito yung road users tax. Totoo yan. Totoo yan. Alam ko, ang laki ng pera ng road users tax. Dating binulgar na yan ni Senator Miriam Santiago na ginagawang bakahan lang yan. Milking cow. Yes. Milking cow. So, pinabubuwag na yan. So, anong latest dito? Ang latest niyan, that's about 45 billion. Okay. 45 billion. Nung nagkausap kami ng Kamara, ng Congress at saka Presidente mismo, Legislative Executive Meeting, nagdesisyon na kami na buwagin na yan road users tax. Road users board pala, hindi road users tax. Yung tax, Yung board, matutuloy yun. Okay. Yung board, alam mo bakit? Kasi ilan ba yun? 7 members, puro unelected yun. Ako member ako noon eh. Why are we acting like a mini Congress? Diba? So sabi namin, at saka that's a source of corruption. Ito kasi pag nag-rehistro tayo ng sasakyan natin, may porsyento doon na lalagay sa road users tax. Correct. Na ang namamahala dapat road users board. Pero ito,
makita nyo dapat for improvement ng mga kalsada. Correct. May nakita ba kayo? Hindi. Yung tanong ng publiko di ba? Nung panahon ng Oo. GMA, mga pawalis-walis lang yan. Okay. That's not maintenance, di ba? Okay. Bibili ng t-shirt na depende kung anong kulay ng administrasyon mo. Tapos, padded yung payroll. Talagang source of corruption. Okay. In fact, may COA findings dyan. 90.7 billion ang pinapaliwanag ng COA sa Road Users Board. Oo. So, Okay, isa na lang. Meron din sinasabi si Congressman Andaya na may isang dating government official na tatakbo ngayon sa Senado o sa eleksyon, ang nakakuha daw nitong parang flood control project. O, nasa budget ba yun? well, yung hindi ko alam kung nasa budget yung sinasabi ng amount. Oo. 300 million yata. Pero Secretary. that's internal. Sa kanila yun mismo eh. Okay. Di ba may mga sinasabi sa mga parking? To me, Parking, that's alien to me. Hindi ko alam yung parking na ganun. Okay. So, hindi to, sa palagay ko dito to. Nagkausap na ho ba kayo ni Pangulong Duterte? Oh yes, nung Okay. last Friday. Anong sabi ko sa inyo? Full support siya. Sabi Okay. niya, Kahit sa kabila ng resolution na Oo, sabi niya, stay put. Tsaka full support. Sabi ko, ano gagawin natin doon sa road board? Aboli? Sabi niya, aboli. So, we will not release. Actually, gusto lang nila ako mag-release talaga ng, kasi election time eh, di ba? Totoo yan. Kailangan ng funding. Magkano ang pinaparelease sa'yo? Right now, nasa desk ko, mga 11 billion. Sino ho nagpaparelease sa Eh, inyo? yung mga road board, alam ko naman, may mga request doon yung mga individual congressmen. May particular kayo? Yan ha, kita nyo, rinig na rinig nyo po si Jokno ha. Ito po si Jokno, yan po ang magnanakaw na DBM. Ha? Yan po ang magnanakaw na DBM no, na abot-abot po ang ninakaw. Pero wala pong ginawa si Duterte sa flood control. Pinondohan po niya. Pinondohan niya po lahat-lahat para sa kamag-anak niya. Umabot po ng 332 billion pesos na punta. Pakinggan natin to sa konfirmasyon ni Yusek Claire. Cover up. Ito ang cover up. Kaya yung mga nagmamalinis ngayon na imbestigahan ng flood control, una nyo nang imbestigahan yung ni-reveal ni Congressman Andaya. At Yun! saka then Congressman Marcoleta. Yes! Kasi 2018 pa to, panahon ito ni Benjamin Diokno, Oh, Budget Secretary. Sino yung kasama niya sa DBM at that time? oh, sa pool! Na mukhang alam ang itong klaseng transaksyon. Oh, Mga ka-clear, because of unity, Benjamin Diokno became the finance secretary pa ni Pangulo Marcos Jr. Buti na lang, napalitan. naging finance secretary pa po yan, ha? Ni BBM. Buti na lang po napalitan dahil nakakaramdam po talaga eh. Grabe po talaga mga kaalyado ni Digong, mga magnanakaw. Kasi tao yan, di dating Pangulo Duterte. Oh. Siguro, kaya isa sa mga nagiging issue, sino ang paglilingkuran ng mga tao ni dating Pangulo Duterte? Oh, Kung na-appoint yan because of Duterte, Oh. because of the unity, paano aayos ang administrasyon Pangulo Marcos Jr. ng mga 2 years, early 2 years? Kung yung mga nakasaksak din doon, may issue about corruption. tama. Sige nga. Kasi nisisi nila yung 2 taon. Halos nga, mga tao niya yung... Diba? DPWH. Hindi naman lahat agad yung natanggal eh. Mm, Sila rin yung gumalaw eh. tama, si Bunoan. Huwag din naman sila napanagot. Tama. Tapos, nung nagpapaimbestiga yung Pangulo, hala, parang lahat na ng mga DDS, parang sila na yung malinis, parang sila na yung nagpapaimbestiga. At saka nga pala, yung pumalit, naging may naging DBM, di ba? Ang napapabalita po, si Benjamin Diokno may kalaguyo di umano na DBM. Aray ko. Yan. Si DBM Diokno, kalaguyo niya rin ay DBM. Magugulat kayo dito. At yung DBM na kalaguyo niya, ipinasa ni Diokno ang katiwalian.
Dati bilib na bilib pa naman ako dito sa babaeng to. Bilib na bilib ako sa babaeng to, mga kababayan. Kala ko talagang matino. Yung pala, kalaguyo di umano ni Jokno to. Ha? Biro mo ha. Ang kalaguyo mo matanda na. Ngayon, etong DBM na talaga kay BBM ay matindi po. Kaya po pala nag-resign ito. Kaya po pala nag-resign ito kasi mahahalata na siya. Girlfriend niya, si Jokno ang boyfriend niya. Sabi ni Jokno sa girlfriend niya, ganito paano magnakaw dyan, ganito gawin mo. Aba, sinunod. So kahit wala na si Jokno doon sa DBM, yung nakatalagang DBM na girlfriend niya, aba, yun ang gumalaw. Aray ko. Gulat kayo, no? Miski nga po ako nagulat. Dahil akala ko talaga matino yung babaeng yon. Yung pala, basbasado ni Jokno ang galawan. Kaya pala abot-abot ang nangyaring problema. Bonnie and Clyde, ha? Bonnie and Clyde po ang galawan nila. Ha? Anong clue? Ang clue ay Aray ko. ang girlfriend, ang pangalan niya ay halimbawa, ang clue ay halimbawa, pinapagalitan ka ng nanay mo, di ba? Pinapagalitan ka. Isang tanong na lang sa'yo, isang tanong na lang, sabi ng nanay mo. Sabi ng nanay mo, anong binilong mo? Anong binili mo? Hotdog o putlong? Aray ko. Tinanong ka ng nanay mo. Ang sagot mo naman, tumahimik ka lang. Isa pa! Anong binili mo? Hotdog o putlong? Hahampasin ka na ngayon ng Moristambo. Biglang sabi mo, Mama, aamin na po ako. Aamin na. Aamin na ako, ma. Mama, aamin na ako. Mama, aamin na ako. Mama, aamin na ako. Patayin mo si BBM. No joke. Yun ang clue ng girlfriend ni Jokno. Yun po ang clue sa girlfriend ni Jokno. Ayan. Yun po ang clue. Ha? Kaya pala nag-resign yun. Dahil tinuruan ni Jokno. Nagulat po kami ng itim na kuyukot. Nagulat po kami. Ay, teka lang. Wala pa palang sagot. Anong sagot nung hotdog o putlong? Sabi nung Mama, aamin na ako. Mama, aamin na ako. Sausage. Yun po yun. Kaya nagdire-diretso ang pagnanakaw kasi itong girlfriend ni Jokno ay basbasado. Sa inyo nga galing yung basura na yan Di ba? Alam yan ni Senator Marcoleta. Yung flood control mess na yan. Yung
Nirereklamo ni Congressman Andaya, alam niya na yan. Anong nangyari? Sino-sino ang tao ni Jokno? Sino-sino yung maaaring nakinabang, kumbaga, pampered, hindi kinu-question. Bakit? Na-tolerate to, hindi pinapa-imbestigan. Sige mga Kri, hanapin nyo. Nung iniimbestigahan si Jokno, pinayagan ba? Siguro maybe once? Tapos, pinayagan pa ba ni dating Paolo Duterte? Di ba nilipat sa Bangko Sentral? Tapos bigla na mayagpag ulit, panalo na unit team, naging finance secretary. Pera ulit. Stress, si Yusek. Yun lang yun. Kita nyo. Tapos sabihin natin, ay dapat Duterte ulit. Dapat Duterte ulit. Ano nangyari sa... Inamin naman din ni dating Pangulo Duterte na hindi niya na-solve ang korupsyon. Nangako lang siya. At di ba sabi niya, yung naniniwala sa kanya, tanga. Remember? Yung jet ski? Diba? Nanisi pa. Kasi yung kanyang pinangako, campaign promises lang yun. Campaign promises lang. At yung mga naniwala sa kanya, mga tanga. O yan po galit na galit si Auntie Clear, mga tanga! Mga tanga! Sabi ni Bengador, Katie, aamin ako. Ngayon po, nakipagchismisan po ako mga kababayan. Nakipagchismisan po ako sa Google. Alam niyo naman si Nyolo, mahilig po ako makipagchismisan sa Google. Kilala niyo naman ako. Sa mga kababayan, pag wala po kayong kausap, nalulungkot kayo, subukan niyo po makipagchismisan sa Google. Marami po kayong mapupulot. Marami po kayong mapupulot sa Google, lalo na po kung maglalike kayo, mga pusang ina nyo. Patayin mo si BBM? No joke. Diba? Lalong-lalo na po kung magla-like po kayo, matatagpuan nyo po yun. Aray ko. Okay? Ngayon, nag-chismis lang po ito mga kababayan, take note chinismis ko, nag-chismis po tayo. Former Budget and Management Secretary Jokno and current Secretary Amena share a long-standing professional relationship. Aray ko. Previously, ayan na, Pangandaman previously served as Jokno Chief of Staff and Department Budget and Management Undersecretary under Duterte Administration. Aray ko. Ayon po sa chismis yan ng Google. Ulitin ko po Pangandaman previously served as Jokno Chief of Staff and Department Budget o DBM Undersecretary under Duterte Administration. At isa pa pong chismis, Pangandaman serve as Assistant Governor at the Bangko Sentral Pilipinas and as Chief of Staff uli ni Jokno. Aray ko. When Jokno transitioned to Governor of the BSP, Pangandaman took over his role as DBM Secretary. Aray ko. Ito na ngayon nangyari noong 2019. During Jokno tenure as DBM Secretary, both he and Pangandaman were embroiled in congressional inquiries regarding 75 billion insertion in the department o DPWH budget. House lawmakers pointed to Pangandaman as the DBM official who released the project list. Although DBM and DPWH officials well maintained, these were standard budgetary arrangement. Yan lang po ang chismis sa Google. Aray ko. Okay?
Yan po ang chismis natin sa Google na malalim na pala ang relasyon nitong dalawang ito. Aray ko. Yan po. Ngayon, hindi po tayo magtataka kung bakit nakalusot po ang iba't ibang kontrobersyal at pagnanakaw sa panahon ni BBM. Dahil sila pa rin po ang pinagkatiwalaan ng Pangulo pero tinarantado po ang Pangulong Bongbong Marcos. Aray ko. Ayan po mga kababayan, ayon po sa ating mga itim na kuyukot, ay talagang matindi si girl. Matindi po si girl. Kumbaga nakikinig kay boy, na dito mo ipasok mo, tinutok mo, oh boy, walanda please. Kaya po yan, akala natin pag alis ni Jokno, tapos na ang korupsyon. Pero meron palang iniwan si Jokno na isang girl na magtutuloy ng korupsyon. Aray ko. Okay? Si girl ang nagtuloy-tuloy ng korupsyon. Kaya pala nag-resign. Ha? Kaya pala nag-resign. Aray ko. Diba? Kaya nga po, yung sinasabi ko sa inyo na marami pong nakapaligid sa Pangulo na tarantado, marami po talaga. At ngayon po, unti-unting nakikita at nililinis. Nakakalungkot po. Ang Pangulo po ay gusto lang na may ayos ang bansa. Pero sila, ang gusto nila, tumaba ang bulsa. Kaya napakalaking problema ng nangyaring ito. Diretso natin kay Yusek. So, ngayon, may mga ngako ulit ala Duterte style. Oh, Baka pag naniwala tayo ulit at hindi pinatupad, sabihin na naman niya tayo, kasi pangalawang beses kayo naging tanga. oh. Hindi na kayo natuto nung una. Naging tanga na kayo sa pangako. Sige, uulitin niyo ulit. O, di pangalawang beses kayo tanga. Parang ang hirap naman yata maging dalawang beses na tanga. Tama. Siguro yung una ka naging tanga, medyo kapatawad-tawad pa kasi in good faith ka naniwala sa pangako. Diba? Pero kung uulitin ulit at gagawin ka ulit tanga, talagang tanga ka. Pangit man yung word, mga clear. Pero yun yung ginagawa eh. Yun yung ginagawa sa mga simpleng mga Pilipino na naniniwala sa fake news nila. Ito, ngayon, iniimbestiga ng formally. Di ba? Pero di ba naiwan si Duque, saka si Christopher Lau sa ere? Yung, kung sino man ang kumita nito, si Michael Yang, Oh, businessman Adre, yes. walang napakinabangan. Walang napakinabangan. Ano po ang sabi dito po sa ito? Isingit ko na lang po to pasandali. Ito po, oh. Anong sabi dito? Pakinggan nyo po mga babayan, ha? Tingnan nyo, ha? Just in. Spain Supreme Court sentence ex-transport minister Jose Luis Abalos to 24 years in prison for corruption of medical supplies such as face masks during the COVID-19 pandemic. Kailan ang Pilipinas and formally corruption? Aray ko. Tingnan nyo, maganda daw sa panahon ng putang inang Duterte. Tingnan nyo, abot-abot ang korupsyon. Kailan gumanda mga kababayan? Saan parte yung maganda? Pusang ina nyo. Mga DDS. Aray ko. Tingnan nyo, arestado ang mga bataan ni Digong. Yan po ang panahon ni Digong. Puro kademonyoan. Kaya update po tayo sa status mo. Kung DDS ka pa ngayon, tanga ka!
Tingong